Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. At magpapatuloy po tayo sa ating pong pinag-aaralan tungkol sa 7 last word ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay yung 4 na huling salita ng ating Panginoong Hesus bago po siya napako o bago siya malagutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo. So sa umaga pong ito, ang atin pong teksto ay matatagpuan po sa Mark chapter 15 verse 34. Ang sabi po dito, nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So tayo po ay saglit na manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami Panginoon ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Lord, purihin ka, Panginoon, at dakilain ng iyong tanging pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, ay ini-invite po namin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan at patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng pangunawa, Panginoon, upang lubos naming maunawaan ang inyong mga salita. Purihin po kayo sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa na bagong pasok po, bagong online. So ang ating pong ang ating pong talata ngayong umaga ay makikita po sa Mark 15:34. So basahin po natin ulit, ng ikatlo na ng hapon sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So ano po ang unang inyong maiisip sa sinabi ng Panginoong Hesus na Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Ano po ang una nating maiisip dito? Siguro karamihan sa atin magtatanong po tayo, bakit kaya niya ito sinabi? Bakit niya po kaya ito sinabi at samantalang alam naman ng Panginoong Hesus kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya. So pinabayaanan po ba talaga siya ng Diyos Ama? So pinabayaanan po ba talaga siya ng ng Diyos Ama? Bagamat alam niya yung plano talaga po nila, alam niyang magdudusa siya, pero bakit po nasabi kaya ng Panginoong Hesus yung mga ganong kataga? So tingnan po natin at pag-aralan po natin, bakit nga ba ito sinabi ng Panginoong Hesus? Una po, pinatunayan lang niya, nakita po natin dito, na pinatunayan niya lang sa atin na siya po ay 100% na tao. Ibig sabihin, naranasan niya talaga yung matinding paghihirap. Sa kabila ng kanyang naranasan, ay talagang nakaranas ng matinding paghihirap. Hindi niya ginamitan ng kanyang kapangyarihan o ng pagka-Diyos. Pwede nating sabihin na 80% lang yung pagiging tao niya at 20% yung pagka-Diyos para hindi niya talaga po maranasan yung matinding paghihirap. Masasabi mo yung ganitong salita kapag ikaw po talaga ay hirap na. Sabi nga po sa Filipos chapter 2 verse 6 na kahit taglay sa verse 6 po, Filipos chapter 2 verse 6 to 7, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang isang tao. So makikita po talaga natin at siya po talaga ay 100% na naging tao. So dito po sa sinabi ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinatunayan lang po niya na isa po talaga siyang tao na sa laman at nakaranas po lang matinding paghihirap. So dito po natin talaga nakita na nakaranas po siya ng matinding paghihirap.
Makikita rin natin dito na hindi lang po yung physical na katawan niya yung nakaranas ng matinding pag-torture o nung paghihirap o nung sakit, kundi po pati yung kanyang emotion. So talagang hirap na hirap po yung kanyang emotion that time. Kaya hindi lang po emotion, pati hindi lang physically abuse siya, emotionally abuse pa. Kaya kung iisipin po talaga natin, matindi yung naranasan niyang paghihirap. Kasama na din kasama na rin dito yung psychological. Kasi minsan iniisip lang natin na matindi yung paghihirap, hinampas siya yung kanyang katawan. Pero minsan namimiss po natin yung kanyang naranasan emotionally. Kita na lang po natin kung paano siya iniwan ng kanyang mga alagad. Kung paano siya inano ng mga tao emotionally po. Sabi nga, saktan mo na ang isang tao, wag lang talaga yung emotion. Minsan mas mabigat po talaga kapag tinaktan tayo sa emotion po natin. Kaya hindi lang po talaga katawan yung nakaranas, kundi yung loob, yung nararamdaman niya po ay nakaranas din po. Kaya nga po nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tandaan po natin, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, 100% din po ng pagkatao natin yung dinala niya. Kaya 100% po tayong malaya. Kasama na din dito yung physical, emotional natin, psychological, o mental, at lahat ng aspeto ng buhay po natin ay pinalaya na ng Panginoon. Hindi lang yung katawan natin, yung sakit natin, kundi pati yung nararamdaman sa loob natin, yung emotion natin, dinala din po yan ng Panginoon. So, makikita rin po natin dito, nung time na siya ay nakaranas ng paghihirap, ano pong napansin natin, sa Diyos Ama po siya lumapit. Hindi niya hinanap yung kanyang nanay na si Maria, Mama or Nanay, nasaan ka po? Mama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po. Hindi niya hinanap yung kanyang mga alagad. Nasaan na kayo? Or hindi niya hinanap yung mga taong dinulungan niya. Ang ginawa niya po, sa Diyos po siya lumapit. Ito po ay isang napakagandang halimbawa sa bawat isa sa atin na tuwing tayo po ay nakakaranas ng matinding paghihirap or kung may mga pagsubok, problema tayo, may mga pinagdadaanan tayong mabibigat, physically or emotionally, na parang nahanap natin na parang wala tayong kakampi, wala tayong mapaghingahan ng sama ng loob, o wala tayong mapagsabihan ng sakit na nararamdaman natin, wala po tayong dapat ibang lapitan kundi ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Ama lang po, o ang Panginoong Hesus. Sa Kanya lang po tayo lumapit. Sa Kanya natin sabihin yung nararamdaman po natin. Kung ang Panginoong Hesus nga po ay lumapit sa Ama, tayo pa po kaya na dapat talaga pong lumapit sa Panginoon. Nakita din natin dito, ano pa po yung mga nakita natin? Nakita din natin dito na hindi lang si Jesus ang nagdusa. Maging ang Diyos Ama po ay nagdusa din. Nasaktan din po siya. Imagine po natin na makita mo yung bugtong mong anak. Nahihirapan at higit sa lahat sasabihin pa sa iyo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So gaano po kasakit sa isang ama nun? Na hindi mo naman pwedeng galawin dahil yun yung katuparan. Pero tiniis ng ama yung sakit na yun. Ang sakit na nararamdaman niya na gustong-gusto niyang iligtas. Sinong ama ba yung matutuwa na yung kanyang anak ay pinipersecute? Pero inayaan po ng Diyos para masave tayo sa ating kasalanan. Sa halip na tayo yung magdusa doon sa krus ng Kalbaryo, tayo, inako ng Panginoong Hesus. Kaya wag po natin ito sayangin. Wag natin sayangin yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Napakalaking sakripisyo po ang ginawa ng Diyos, ng Panginoong Ama at ng Panginoong Anak. Seryoso po ang Panginoong Diyos sa kanyang ginagawa.
Kaya dapat maging seryoso din po tayo sa pagsunod sa Kanya. Seryosohin din po natin yung paglilingkod natin. Talagang yung hindi biro po yung ginawa nila at wala pong sino man ang makakagawa nun. Kaya dapat maging seryoso po tayo sa pagsunod sa Panginoong Hesus, sa pagsunod sa Panginoong Ama, sa Ama. Tandaan po natin, mahal na mahal po tayo ng Diyos. So, balikan po natin yung tanong natin kanina. Yung tanong na, hinayaan ba talaga ng Diyos, ng Panginoong Ama, si Jesus? Doon sa pagkakataon pong yun, pwede po nating sabihin na, opo, para sa ikaliligtas po natin. Para to save us. Hinayaan siya na magdusa ng Panginoong Ama, pero hindi naman po siya iniwan. Bakit sinabi yun ng Panginoon? Alam niyo po kung bakit? Dahil tayo dapat ang magsasabi ng mga katagang yun. Tayo dapat ang magsasabi nun dahil po doon sa ating mga kasalanan. Pero sinakop na niya po tayo. Sinabi niya yung mga ganong kataga bilang katuparan sa mission niya dito sa mundo para matubos tayo sa ating mga kasalanan. So kung tatanungin natin bakit niya sinabi yun, dahil tao po siya at yun po yung, at sa halip na tayo yung nandun, sa halip na tayo yung magsasabi nun, siya po ang nagsabi. Inako niya po lahat. Kung tinulungan at hindi po pinabayaanan ng Ama na masaktan ang bugtong niyang anak, ang Panginoong Hesus, sa palagay niyo po ba ay matatamo natin yung kaligtasan o yung buhay na walang hanggan? Hindi po. Kasi walang sino man po ang makakapagligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesus lang po. Ang sabi nga po sa 1 John 2:2, si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi din po sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, talagang ang Panginoong Hesus lang po ang daan. Siya lang po yung makakapagligtas sa atin. At sinakop niya po tayo na sa halip na tayo yung magsasalita nun, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinakop niya po tayo dahil sa ating pong mga kasalanan. So, maganda po ang plano ng Diyos, Ama at ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda po ng plano nila. Katulad na tayo po ay iligtas, asakupin sa ating mga kasalanan, at katulad din po sa buhay ng bawat isa sa atin, maganda ang plano ng Diyos. Maganda po ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero may time na kailangan nating masaktan. May time na kailangan nating mag-sacrifice. May time na tayo ay masaktan para makuha or maisakatuparan yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Katulad din ng Panginoong Hesus, sinubad niya yung pagiging Diyos niya. Ibinigay ng Ama yung kanyang bugtong na anak para maligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, sa buhay natin, meron din tayong dapat bitawan. Meron dapat tayong alisin. Meron dapat tayong talikuran para ma-fulfill yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Para matupad yung plano ng Diyos, meron tayong kailangang bitawan. Minsan, kailangan nating masaktan. Yes, magsasacrifice po tayo. Masasaktan tayo. Pero kung yun ang kalooban ng Diyos, yun po ang mangyari. Sabi nga po sa Lucas chapter 22 verse 42, Ama, kung luluobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa tandaan po natin, dapat ang kalooban ng Diyos Ama ang dapat laging masunod. So, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, napapatanong din tayo sa Panginoon, na bakit inalaw yun ng Lord? Bakit inalaw ng Panginoon? Bakit hinayaan niyo po ito o bakit ito po nangyari? Minsan nagtatanong tayo sa Panginoon.
Lord, bakit niyo po inalaw na mangyari ito sa buhay ko? Lord, Panginoon, bakit inalaw niyo ito mangyari sa magulang ko, sa anak ko, o maaari sa trabaho, kung saang aspeto ng buhay natin? Lord, bakit niyo po ito inalaw? Diba? Minsan, nagtatanong po tayo. Alam niyo po, lagi po tayo nagtatanong sa Panginoon. At iisa lang po ang sagot doon. Kasama po yan sa plano ng Diyos. Para matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at alam natin na yun yung ginagawa natin, yung kalooban ng Panginoon, at nangyayari pa rin yung mga bagay na hindi maganda. Nasasaktan tayo, na may mga pagsubok na dumarating, yan po ay kalooban ng Diyos para masunod, para mangyari yung plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sa pagkakataon pong ito, kung nagtatanong din tayo na bakit tayo pinabayaan ng Diyos sa kabila ng paglilingkod natin sa Kanya, alam niyo po, sa tingin lang po natin yun. Pero kailanman hindi tayo pinabayaanan ng Diyos. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 31, Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Tandaan po natin, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Ibinigay niya nga po yung kanyang bugtong na anak para makabalik po tayo. So talagang hindi, patunay lang po na hindi po tayo iiwan ng Diyos. Kung feeling po natin na iniwan o pinabayaanan tayo ng Diyos, akala lang po natin yun. Yung nararanasan po natin ngayon, kasama yan sa plano ng Diyos. Kaya sa oras pong ito, kung nakakaranas po tayo ng kabigatan, kung feeling po natin na iniwan na tayo ng lahat, lumapit po tayo ay sa Panginoong Diyos. Amen? So, tanging ang Diyos lang po ang ating pwedeng lapitan sa oras na tayo po ay nakakaranas ng matinding sakit, na piling natin na para tayong iniwan, sa Diyos lang po tayo lumapit. Amen? So, purihin po ang Diyos sa umagang ito at muli po, at mula po kami sa DFC Maranlig, sa pangunguna po ni Pastor Alex, at sa pangunguna po ni Pastora Baby Masaredo. Muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami Panginoon ay patuloy na lumalapit, nagpapasalamat Panginoon sa inyong mga salita na wala kaming ibang pwedeng malapitan kundi kayo lang Panginoong Diyos. Lord, sa kabila ng nararamdaman namin, mga sakit, mga pighati, mga feeling namin na kami iniwan ng lahat. Pero Lord, andyan ka, Panginoon, na hindi kami iniiwan. Lord, salamat, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa amin, O Lord God. Alam po namin na ito man ay hindi pabor sa amin, pero alam po namin na may plano ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Patuloy niyo pong sabahan ng bawat isa, Panginoon. Ano man yung kanilang gagawin, saan man sila paparoon, O Lord, patuloy